Sikat na social media influencer na si Rapsan na offload sa Saudi airport papunta sana dito sa Dubai. Dahil hindi siya binigyan ng exit re-entry visa ng kanyang amo or ng kanyang employer. Dahil guys, kapag nasa Saudi ka or worker ka sa Saudi, walang mga worker or OFW sa bansang Saudi Arabia na pwedeng makalabas ng bansa na walang employer's consent or tinatawag na kafil, kung saan sila ang magpoproseso ng exit re-entry visa nyo na madalas ngayon ay ginagawa na nga online. Noong unang napanood ko ito sa ibang mga vlogger ay mayabang ang dating sa akin. Dahil narinig ko na sinabi niya na may 1 million followers siya pero bakit ginanyan siya sa airport. Ngunit nang mapanood ko mismo ang video niya ay nakuha ko ang kanyang punto na feeling niya ay nabetrayed siya or niloko o kaya naman ay pinaasa. Dahil kinausap naman pala niya ang kanyang amo or ang kanyang employer na pupunta nga siya sa Dubai. Hoy guys! Hindi ko makapaniwala! Update tayo ngayon! Ito na yung visa natin. Finally, na-approve na yung visa ko papuntang Dubai. And na-book na rin yung hotel ko doon. So, ito na yung pinaka-first time ko makapunta ng Dubai! At nagkasundo naman sila nung magkausap sila, pero bakit ganito daw ang ginawa sa kanya? Hindi prinoseso ang kanyang exit re-entry visa at sa airport pa niya nalaman na wala siyang exit re-entry visa kaya siya na-offload. Kaya siya naglabas ng sama ng loob na kilala siyang influencer at may 1 million followers. Bakit niya magagawang manloko? Dahil sa Saudi Arabia pala ay isa siyang endorser ng kanyang amo or ng kanyang employer. At nalaman pa niya na kinuwento ng kanyang amo sa kanyang kaibigan na kaya pala siya hindi binigyan ng exit re-entry visa or ng re-entry visa ay baka daw tumakas siya at hindi na bumalik sa Saudi Arabia na hindi pa natatapos ang kanyang kontrata. Ito na yung ticket ko papuntang Dubai. Gusto kong sumigaw, gusto kong magwala dito sa airport. Pagdating ko dito, hindi pala ako binigyan ng exit visa, re-entry. Sa tulad ko, paghihinalahan pa ako. Nag-close yung border ng Emirates Airline, hindi ako nakalipad. Kasi sa immigration, hindi ako pinapasok. Kagabi, nagmakaawa ako, bigyan niyo ako ng re-entry visa. Guys, yung feeling na gusto kong sumigaw, gusto kong magwala dito kasi yung sakripisyo ko, yung pagpupuyat ko, tsaka yung perang nagastos, although wala akong ginastos dito, pero hindi ko alam yung pakiramdam ko ngayon eh. Social media influencer ako na may 1 million followers, tatakasan ko employer ko sa ganung paraan. Like what the hell naman? Hindi ko sukat akalain na, alam nyo, gusto kong hindi ko talaga sukat akalain na ganito yung gagawin nila sa akin eh. Hindi ako nagkulang sa trabaho ko bilang endorser. Pero nasasaktan ako deep inside. Gusto kong magwala. May iwanan ka sa flight. Nakakapagod. Wala pa akong kain simula kagabi. Tapos madadatang ko dito, hindi pala ako nakalipad. Kasi hindi ako binigyan ng re-entry visa ng amo ko. Yung sobrang saya ko, aalis ako ng bahay. Nag-impake ako. Pagdating ko dito, hindi pala ako makakalipad. Ayokong ibaba yung pagkatao ko dahil lang sa hindi ako nakapag-flight, pero sana yung respeto man lang nila sa akin, pagbigyan na ako makalipad ng Dubai sa 1 linggong pananatili sa Dubai. Babalik at babalik ako sa Saudi kasi may re-entry kung binigyan sana ako. Ba't ganito yung mga amo?
Gusto ko magmura ng sagad hanggang buto nila. Hindi pa ako kumakain simula kagabi. Kasi nag-impake ako hanggang ngayon. Fasting pa rin ako hanggang ngayon. Alas 8 na. Nakakapagod. As in, nakakapagod tong ginawa nila. Nakakapagod. Hindi. Tulad ko ba na may influencer, tatakasan ko pa sila sa ganitong pamamaraan? Kung gusto ko silang lokohin, lolokohin ko sila, pero ayokong karmahin. Ayokong makarma dahil sa ginawa kong panluloko. Pero yung ginawa nila sa akin hindi makatarungan, hindi makatao to. Influencer ako, tatakasan ko kayo? Influencer ako, gagawan ko kayo ng hindi makatarungan? Anong pambababoy ginawa nyo sa akin? Wala na akong lakas, guys. Napapagod na ako, as in. Tapos yung gagawin nila sa akin, ganito pa. Attention please. Passengers are reminded that smoking and sabi nung employer ko, are not permitted. kinuwento niya dun sa kaibigan ko. Transport network. Baka takasan niya ako. Hindi pa tapos yung kontrata niya, baka hindi siya bumalik ng Saudi. Anong panghihinala yun? Sa tulad ko ba na to, panghihinalaan niyo pa ako magko-cross country ako ng Dubai na hindi ako babalik ng Saudi? Hindi ko kayo mapapatawad. Pagod na ako, wala pang kain. Sayang, Lods, magpapapicture pa naman sana ako sa'yo kapag nakita kita dito sa Dubai kung pumunta ka. Kaso na-offload ka sa Saudi airport. May chance ka pa naman makapunta dito sa Dubai dahil valid pa naman ang Dubai or tourist visa mo dito sa Dubai. Kailangan mo lang talaga or dapat bigyan ka ng amo mo ng exit re-entry visa para makalabas ka sa Saudi airport at makapunta ka dito sa Dubai. Yan naman ang pagkakaiba dito sa United Arab Emirates or dito sa Dubai na walang tinatawag na exit re-entry visa. Basta hawak mo ang iyong passport, ticket at wala kang kaso sa immigration ay malaya kang makakapag-travel. Kagaya sa kasama ko dito na pumunta sa Armenia, nagpaalam na siya sa aming amo verbally at binigay sa kanya ang kanyang passport at meron na siyang ticket at hawak niya ang kanyang Emirates ID, ay malaya naman siya nakalabas ng United Arab Emirates para mamasyal sa Armenia at Georgia. Noon, may tinatawag ditong NOC or No Objection Certificate galing sa mga employer. Pero ngayon ay wala na. Sana magbago pa ang isip ng employer or amo mo dyan sa Saudi Arabia at bigyan ka ng exit re-entry visa para makapunta ka dito sa Dubai. Dahil marami naghihintay sa iyo dito. Habibi, come to Dubai.